Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's episode mga kaboses, ngayon pag-uusapan natin mga kaboses, magre-review po tayo sa balitang kumakalat po ngayon. Naku po, ano na pong nangyayari dito sa Presidential Communications Office? Tinanggal po mga kaboses, sinulatan po ng PCO ito pong Net25, natanggalin raw po si Eden Santos sa bilang Palace Beat mga kaboses, kasi po ito pong si Eden Santos, reporter po ito ng Net25 mga kaboses, at yung beat po niya is Malacanang. Yan kasi mga reporter mga kaboses, may kanya-kanyang beats yan. Kung tawagin nila mga kaboses, yan beats sa mga reporters na mga media outlet mga kaboses. Now, kumbaga yung task nila, kung saan sila pupunta mga kaboses ng mga agencies, yan po yun. Tapos itong si Eden Santos, kilala nyo naman po siguro, Malacanang beat po siya, kung saan po binalikan po natin yung background ni Eden Santos mga kaboses, ang lakas niya pala na magtanong mga kaboses, nang hindi po natatakot. Imagine, saan ka makakita ngayon ng reporter mga kaboses, harap-harapan tatanungin si Claire Castro mga kaboses. Yung latest po niya, na corner po talaga si Claire Castro doon, si Attorney Claire mga kaboses, dahil po ipinagmalaki po kasi ng Malacanang mga kaboses, na meron pong 4,000, I think more than 4,000 na raw mga kaboses, na mga barangays ang diniklarang drug cleared. Now, kasi po hindi po natatakot ito si Eden Santos mga kaboses, tinanong po niya si Attorney Claire, which is tama naman po yung tanong niya doon mga kaboses, na siningil niya po. Sabi po niya, baka po pwede kayo makapagbigay ng ilang barangay lang, at least 3 or more mga kaboses, depende sa kaya ni Attorney Claire, mga kaboses, kasi for transparency yan mga kaboses, para malaman din natin kung hindi lang talaga yan numbers, talagang na-implement dyan sa barangay. Hindi nakasagot si Attorney Claire na corner, hindi nakasagot mga kaboses. Ang sagot lang niya magkakausapin niya muna yung PIDEA mga kaboses. Tapos next, yung bahay Pag-asa, I think mga kaboses, yun pong pinagmalaki na meron po mga facilities mga kaboses, I think for rehabilitation, na naitayo raw. So itong Eden Santos naman po, nagtanong na naman po kay Attorney Claire mga kaboses, na kung nasan at least isang lokasyon lang mga kaboses, at least hindi naman sinabi ni Eden na lahat mga kaboses, but at least magkapangalan lang ng lokasyon. Na corner naman itong si Attorney Claire mga kaboses. Sino bang hindi uminit ang ulo dyan, kasi talagang kinorner siya. Ito talaga yung tunay na journalist mga kaboses, yung walang filter kumbaga mga kaboses, walang katakot-takot. Now, hindi na po yan first time. Yung iba pa po mga press con ni Executive Secretary Lucas Bersamin, press con ni PBBM, press con ni Ms. Attorney Claire, mga kabos, lahat po. Napakagaling po nito at kinatatakutan talaga ito mga kabos, kasi kapag ito nagtanong, viral reporter din po ito. Kasi bihira nga mga kaboses na makita tayo ng ganong reporter. Ganon ka ganon ka atapang mga kaboses, di ba? Bihira lang yon. Now, itong report mga kaboses, ayun po dito, Palace reports confirm. Palace reporters confirm that the PCO wrote to Net25 to remove Eden Santos from the Palace Beat. This comes after an ambush interview with President Bongbong Marcos Jr., which the PCO claims is a breach of protocol. Below is the exact moment of the ambush interview cited by the PCO. Ito po yung Billionaire News Channel mga kaboses. Tingnan po natin itong video. Ito raw po yung kanila pong mga kaboses, kanila pong ground mga kaboses, kung bakit po tatanggalin po nila si itong si Eden Santos. Ito lang mga kaboses, tingnan natin at i-analyze natin mga kaboses, magre-react tayo after po nito. Mula po ito sa Billionaire Channel mga kaboses. Ito po yung video. Ayan. Ayan po si Presidente Marcos. During po ito mga kaboses, doon po sa pagsunog ng mga distraction po ng mga ito pong droga. Yan pong katabi niya nakaitim si Eden Santos po yan. Ayan po. Meron po siya mga katanungan
No? O, ayan po yung mic ng Note 25 mga kaboses. Chinek po yung mic niya, no? Nilapit lang po niya kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Yun po. Ha? Yun lang po yung yun lang po yung ginawang ground ng palasyo po mga kaboses. Kasi raw po lumabag raw po breach of protocol mga kaboses. Nako. Okay. Sige mga kaboses, magbigay tayo ng reaksyon. Unang-una po, bakit po meron po tayo media? Because press freedom po at watchdog mga kaboses, no, ng ating pong gobyerno mga kaboses, watchdog ng ating estado, no, mga kaboses. Now, ang pinaka-purpose ng mga media o ng mga journalist is kumuha ng balita mga kaboses, no, kumuha ng balita, kumuha ng news, no, kumuha ng interviews mga kaboses for transparency and accountability at para malaman po natin yung talagang role mga kaboses. Ambush interview. Kailan nga ba lumalabas kapag may ambush interview? Kasi tinawag po yan na ambush interview mga kaboses kasi para po hindi po scripted yung magiging sagot po ng presidente o kahit sino po mga speaker mga kaboses. Ha? Trinay siguro na inambush ito ni Eden Santos mga kaboses, naka-on cam na, no, mga kaboses, kasi ano namang mali doon, di ba? Mga kaboses, kasi kailangan lang niya kumuha based sa kanyang tanong, mga kaboses, no? At hindi base sa binibigay mga kaboses na mga tanong, no, ng ewan ko lang kung mayroong mga given questions, but ipagpalagay na natin na mali siya mga kaboses dahil po sa protocol na sana hindi po niya, pero parang yun lang, no? Maggagawa kayo ng sanction, mag-i-impose kayo ng ganyan mga kaboses, magle-letter kayo sa pamunuan ng Net25 para ipatanggal si Eden Santos mga kaboses. Parang yun lang, ha? Kinausap naman niya na mabuti yung Pangulo. Kung hindi mga kaboses. Huwag na sana ipaabot sa ganito, no? Yung tao po, yung journalist, ang trabaho lang po niya ay kumuha ng balita. Yun po yung kahit na ano po, no, na mga wala pong batas mga kaboses na konstitusyonal po yan, ha. Wala pong batas mga kaboses ang makakasupil, no, mga kaboses sa ito pong press freedom, no? Kasi ayon po mga kaboses sa 1987 Constitution ng Republic of the Philippines, Bill of Rights, Article 3 mga kaboses, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances mga kaboses. So ibig sabihin po, no, mga kaboses, na ang gobyerno po ay hindi po pwedeng magpasa ng kahit anong batas o mag-impose ng kahit anong polisiya, malinaw na malinaw po yan, na isuppress po o limitahan po ang press mula po sa kanila pong pagre-report, pag-i-interview mga kaboses o pag-i-express ng kanila pong pananaw. Ha? Mga kaboses, ibig sabihin rin po ang media at mga journalist mga kaboses merong constitutional protection, no, na magtanong, mag-report mga kaboses at i-hold mga kaboses yun pong mga nasa power ngayon na accountable mga kaboses. Ha? Ngayon mga kaboses, sa tingin nyo hindi ba ito labag sa konstitusyon itong ginawa ng PCO mga kaboses? Sa tingin ninyo mga kaboses, para sa akin ang pagtanggal po, no, ang pagpapatanggal po ng isa pong journalist mula po sa Palace Beat mga kaboses, no, para nga na nag-ambush interview lang sana sa presidente mga kaboses, ay makikita natin na para bang makikita natin na para bagang infringement mga kaboses sa ating constitutional right, lalo na po if no legal or ethical violation mga kaboses na lumabas o nilabag niya, no, mga kaboses. Yes, merong policy ganyan pero it's part of the constitutional right mga kaboses. Ha? Alam po natin yan lahat. Kahit sino po tayo, meron po tayong press freedom, meron po tayong karapatan, kahit hindi tayo reporter, may karapatan po tayong magtanong sa gobyerno. Mga kaboses. Kung security man lang yung kanila pong reason, mga kaboses, knowing na mga media talaga yung nasa loob, di ba?
mga kaboses, hindi naman inano si Presidente Marcos eh. No? Hindi naman siya ginalaw, hindi naman siya sinaktan, mga kaboses. Anong ginawa ni Eden? Kumuha ng report. Yan lang po yung ginawa ni Eden Santos. Pero dahil lang kasi ang mikropono ay nilapit niya sa Pangulo, pinatanggal kagad ang PCO. Nako. Sabihin nyo ng totoo, baka takot kayo kay Eden Santos. Alam na yan, no? Kitams na yan. Kasi bakit kung pabango, yung target, puro pabango ng mga media, no? Mga kaboses, anong gagawin ninyo? Okay lang? Pero itong critical magtanong, sisipain nyo? Ano bang klaseng gobyernong ito? Hintayin natin yung reaksyon po nito. Abangan po ninyo mga kaboses. Hintayin po natin ang reaksyon ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung Net25 po mga kaboses, ay pagmamayari po yan ng Iglesia ni Cristo. Kumanda kayo. Kung ano magiging kalabasan nito ngayon mga kaboses. Yun pong kanilang reporter na pinatanggal sa Malacanang mga kaboses ay mula po sa INC. Atin pong alamin ang susunod po na kabanata mga kaboses. Susunod po na episode ito. Reaction po ninyo sa baba, comment, subscribe at click the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin ng mga kaganapan at mga updates mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at ako po si Kaboses Wins. Kayo po'y nanonood sa Standpoint Analysis. Mabuhay po kayong lahat mga kaboses and bye-bye.